presentation at tanungan. So ngayon dadako na tayo sa rebuttal stand. Ngayon po ay bibigyan na po natin ng 10 minuto ulit upang gibain yung inilatag ng ating negative ng ating affirmative. Pastor Alexander Santos, meron ka pong 10 minuto upang i-rebut yung mga nilatag ng negative side. Okay, go ahead, Pastor. Okay, unang-una gusto kong ibigay sa inyo yung message sa Hebrew. Kasi ang kaila Brother Rasha, sa Old Testament, kasi ang value ng salvation doon ay yung blood ng animal. Hindi yung lahat kung ano-ano. Kaya nga, kung babasahin nyo yung Old Testament, merong daily atonement. Daily blood atonement. Merong monthly, merong yearly. At iyon ang nakakapagpatawad ng kasalanan ng nation of Israel. Ngayon sa kanila, lahat marami, 'di ba? Marami. So ngayon, ang gusto kong iyan yung repentance, ano? Repentance. Ang sinabi niya, araw-araw hiwalay siya sa Diyos. Araw-araw wala siyang kaligtasan, pero once na nakahingi na siya ng tawad, ligtas na ulit siya. So kung titingnan nyo as common sense, why make it simple? Why make it simple? Lord, hindi ko po kayang maligtas. Alam ko po magkakasala ko bukas. Alam ko po magkakasala ko. Hindi ko po kaya. I trust you na niligtas mo ko. Tulungan niyo po ako na makagawa ng mabuti. Yan ang buhay ng osas. Tulungan niyo po ako na makagawa ng mabuti. Ang kagandahan lang sa amin ni Brother Rasha, kaming dalawa, we both agreed na nagkakasala kami. We both agreed na hindi namin kaya. Ang pagkakaiba namin, siya kailangan magsisi ulit para maligtas. Ako hindi na. Alam ko hindi ko kaya. I know it. Si Brother Rasha, alam niya hindi niya kaya, pero dahil sa pagsisisi niya, ililigtas siya. Ako hindi. Hindi ko pinahihirapan ng Espiritu Santo na umalis siya, bumalik, umalis siya, bumalik. Sa kanya, kita nyo, araw-araw. Umaalis ang kaligtasan, babalik uli. Kaya nga yung binasa ko sa Hebrews na Jesus died once and for all. He forgave our sins forever. Anong sin yun? Not the sin of the flesh. The sin of having wrong Jesus or wrong God. Yan ang hindi nila naiintindihan. Pinapagod nila ang espiritu. So, ligtas din sila. At ipapasok ko dito, kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung purgatorio. Yung purgatorio nila ay osas. Pero, on human perspective, ano ang ibig kong sabihin? Pag ikaw ay katoliko, mapupunta ka sa purgatorio. Pagdating mo sa purgatorio, ipagdadasal ka ni Alvin Getamundo. Pag ipinagdasal ka niya, involved ang money dito, then mapapadali ang parusa sa iyo sa purgatorio, mapupunta ka sa langit according sa aral nila. Pag walang nagdasal sa iyo, matagal ang parusa mo, pero sa langit ka pa rin. According sa kanila yan, ha? Si Manalili. Si Noel Perfecto. Ewan ko si Brother Rasha, hindi ko pa siya natatanong. So bakit involved ang purgatorio? Kung titingnan nyo, tinanong ko si Brother Rasha, ligtas ka na ba? Yes daw. Yes. Kaya mo ba? No. Nakita nyo ang twist? Pero magsisisi ako. How many times? Every day. So kung papansinin nyo talaga to, ito yung sinasabi ko na binibigyan kayo ng burdens na basta magsisi ka lang. Bakit hindi ka magsisi one time? Kasi ang problema kasi dito, sa aral nila Brother Rasha, they are depending on their works. I can do it. Basta pag nagkasala ako, hihingi lang ako ng tawad. Kasi nandyan naman ang Diyos eh. Ako hindi. Lord, hindi ko kaya. I cannot do it. Thank you from your precious blood. Thank you. And that's the salvation today.
Iba sa Old, iba sa New, iba sa Hebrews, iba sa Revelation. Magkakaiba yan. Ngayon, kung kayo ay magiging RCC, osas din kayo on a different way. But delikado. Delikado yan. Kasi magsisisi ka araw-araw, pupunta ka sa purgatorio at ipagdadasal ka ni Alvin Gitamundo at saka si Manalili. Pag hindi ka nila pinagdasal, ay mapupunta ka rin sa langit, pero parurusahan ka ng matagal. So, osas din kayo in a different way. Pero yung pagka-osas ko na sinasabi ko sa inyo ay galing sa blood ni Jesus Christ. Patay tayo dati. Ephesians 2. Ano nakalagay dito? At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Ano yung mga kasalanan? You have no Jesus. Binuhay niya. Ano yung binuhay? Your spirit. Binigyan ka ng righteousness of God. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Wala kayong Jesus. Ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Pagdating sa 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Without Jesus, ito ang work natin. Ito ang work ng flesh. Kaya we are dead. We are alive but we are dead. Spiritually, puro kahalayan. Pagdating ng 4, Ephesians 2:4, but God, pero ang Diyos, who is rich in mercy for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sin. Nung kahit patay pa tayo, had quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Ligtas ka daw. Saved, ligtas ka daw. Saan ka naligtas? Saan ka naligtas? Sa patay na kaluluwa. Quickened, alive. And had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan ayon kay Jesus. Future event, nakaupo na tayo, naghihintay lang tayong humiwalay sa kahalayan ng katawan. Kahit osas ako, may kahalayan. Kahit sinasabi ni Brother Rasha na kaya niya, may kahalayan. Kahit sinasabi kong ligtas ako, may galit ako. I am murderer in the eyes of God. Kahit ligtas ako, mayroon akong sexual lust sa ibang babae, adulterer ako as well as Brother Rasha kahit itanong nyo. Iyan ang work of the flesh. At binuhay ang kaluluwa ko dahil that is the work of the flesh. Sinasabi ni Erwin de la Cruz, ni Lloyd, Pastor Lloyd na pastor-pasturan, sila daw wala ng galit, wala ng kahalayan. Last 3 minutes. Salamat. Nakita nyo ba? The work of the flesh is kahalayan. Had quickened us together what? Our soul is dead. Ayoko dyan. Patay kayo sa akin. Why did we get the salvation? Why? Because of the blood na sinasabi ni Brother Rasha is not enough. Kailangan gumawa ako. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. Ano ibig sabihin ng and that not of yourselves? Hindi ikaw ang gagawa ng kaligtasan. And that not of yourself. Yung kaligtasan na to, it is the gift of God. Regalo ko ta sa'yo. Wala kang gagawin dito. Not of works. Hindi yung pagsisisi mo. When you pumunta doon, Lord, patawarin niyo po ako. That is works. You're gonna go to the church, you're gonna kneel, that is works. Not of works, lest any man should boast. Walang pwedeng magmalaki. I did the salvation, you must trust the blood. For we are His workmanship. Sa 10, pag ikaw ay nasa Kanya na, we are manggagawa na ng Panginoon, created to do good works. Kagaya ko nga, ang sabi ko, I'm creating a lot of works, but not to be saved. Because I am saved. Kaya nga ginagaya ko, inahamon ko to sila Erwin, sila Pastor Lloyd na bugok. Paramihan tayo ng good works.
Paramihan tayo ng kabanalan. Matutunaw tong dalawa na to. Pag nakita nyo ang ginagawa ko sa kapwa ko, akala nila, puro ako kahalayan. Akala nila yon, ibinubulgar ko sila, sabi ko may kahalayan ako, sila daw wala na. So ganyan ang sinasabi ko na work of the flesh is nothing but filthy rags. So paano makakapasa yan sa Diyos? How many times do you repent? Sino ang pinagkatiwalaan mo? Yung si Jesus Christ at ang gagawin mo. Palpak yan. Pagdating sa salvation, pagkatiwalaan mo yung ginawa ni Jesus Christ once and for all. At pag nahiwalay ka sa Diyos, wala ka nang babalikan. Hindi time ngayon yan. At saka basahin niyo yung context ng Hebrews 6:4-6. You cannot renew them again unto repentance. Hindi sinabi dyan na hindi na sila nagsisi. If you shall fall away, to renew them again. Kahit anong Tagalog ang gawin nyo dyan, kahit anong explanation, if you shall fall away, pag ikaw ay nagkasala daw, you cannot renew them again unto repentance. Time. Impossible to renew. Okay? Time po. Ayun, maraming salamat, Pastor Alex, sa inyong rebuttal. Ngayon naman ay bibigyan na po natin ng 10 minuto sa pagtatanong si Brother Rasha. Brother Rasha, handa na po ba kayo, bro? Yes, bro. Okay, reminder po no, sa dalawa nating debaters, pag sa second round po, kahit ano na pong ating itanong, nilatag man o hindi nilatag, basta wag lang po tayong lumabas sa paksa. Go ahead, bro. Okay, question ko, Pastor. Ang requirement ng kaligtasan ay faith lang, di ba? Yes, faith lang sa blood sa panahon ngayon. Wala ng iba. Si Jesus ang gumawa ng kaligtasan. All you have to do is believe that He died for you for salvation. And that's it. Next question. Okay, next question. Kung mawala naman yung faith na yon, reverse ba yung matatanggap ng isang tao na yon na hindi na siya maliligtas? Yes or no? No, ligtas pa rin. Hindi. Kasi yung tao magfo-fall yan. Magfo-fall. Kaya namatay si Jesus Christ, hawak niya ang kaligtasan mo. Siya ang may hawak. Hindi ikaw. Kung ikaw ang may hawak ng kaligtasan mo, definitely, sa impyerno tayo lahat. Kaya tayo may faith sa blood kasi ibinigay natin yung kaligtasan sa Kanya at ngayon, try to do good for God para may reward ka. Ang works ng mga osas na kagaya ko is nothing but the reward. Pag bad, burned, pagka maganda, may reward. Siya ang may hawak, hindi ako. Dahil kung depende sa sarili ko, I'll go to hell 100%. Next question. Okay, next question ko. Sabi mo kasi, ang requirement ng kaligtasan ay yung faith alone nga na sinasabi niyo. Ngayon, kung nawala yung faith, ligtas pa din pala. So, bakit naging requirement pa yung faith kung kahit wala nito, ligtas din pala? Okay, unang-una, hindi mo nakikita ang faith. Kasi ang mali dyan, pag nakita nyong mali ang ginawa, akala nyo walang faith. Faith is cannot see. Diyos lang ang may nakakaalam yan. I am sealed with the Holy Spirit. I am sealed. Do you see that? Hindi mo nakikita. That is faith. Pag may ginawa akong mali, sasabihin nyo, walang faith yan. No. Kaya nasisira yung mga tao dito dahil doon sa action ng tao, akala nyo, pag nagkamali, walang faith. Faith cannot see that. Only God can see it. Next question. Next question. Okay, next question. Yung mga nasa impyerno ba, masasama yung mga ginagawa yung nandun? Yes, without God. Kaya sila nasa impyerno, hindi dahil masama ang ginawa nila without God. Okay? Ibig sabihin, they have the wrong God. Hindi lahat ng nasa impyerno ay masamang tao. Kuminsan mas mabuti pa sila sa kagaya ko, but they have to go to hell. Let's say Buddhist, yung mga Hinduism. Maraming mababait dyan, but they'll go to hell. Why? Because they have the wrong God. Masama sila sa mata ng Diyos. Pero sa tao, mabuti sila in a different way. Next question. Okay, next question. Yung mga nandun sa impyerno ba, yun yung mga taong hindi nagsisisi? No.
Wrong God, Brother Rasha. Wrong God. Pag ikaw ay nasa wrong God, kahit multiple ang pagsisisi mo, hindi ka ligtas. Kagaya ng Muslim, di ba? 5 beses, 6 na beses nagdadasal. Where do they pray? Wrong God. So kahit sila yung kaibigan natin, mga mababait na Muslim, di ba? They're gonna go to hell according sa aral ng Bible natin. We are gonna go to hell according sa aral nila. So, kahit anong pagsisisi nila, they will go to hell. It doesn't mean they are bad people, but because they have the wrong Jesus or wrong God. Next question. Next question. So meaning, as I observe sa mga sagot mo, ikaw hindi nagsisisi at laging ligtas. Yun namang nagsisisi ay nasa impyerno. Tama ba yung observation ko? So sinabi mo? Mali. Maling-mali. Saan ka magsisisi? Saan ka magsisisi? Salvation is done one time. Ang sinabi ko na sa iyo, repent is what? Repent is what? Change of heart. Ngayon, pag ako ay nagmura, Lord, patawarin niyo po ako. Hindi ganon, Lord, I did it again. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko sasabihin, nagsisisi ako. Araw-araw, hindi. Araw-araw, you feel bad through conviction. Yung sinasabi mong pagsisisi, nawawala ang kaligtasan, wala sa akin yan nung naging ligtas na ako. Ang lagi kong idinidil sa Panginoon, Lord, make me useful to other people right now. Pag ako tinatamad, kailangan mag-share na lang ako ng ganito. Hindi pagsisisi na nawala ang Diyos. Kung hindi, I have to do more good than bad. Okay? Yung pagsisisi, nasa Next atin na question, palagi yan. Okay, next question. Ang sabi mo kasi sa patutunayan mo na yung sa repentance once lang at ikaw hindi na nagre-repent ng paulit-ulit. Dito sa Revelation 2 and 3, kung aware ka dito, yung paulit-ulit yung utos ni Jesus dito na repent. Anong view mo dito kung once lang, dito ulit-ulit? Dispensation nga. Dispensation. Kasi pag binasa mo ang Revelation 1, kasi pag kinuha mo yung Revelation 2 and 3, may mga context kang babasahin. Pero pag binasa mo yung Revelation 1, 5 to 6, makikita mo dyan na we are washed from His blood. Ligtas na kami. We are priests and kings already. Pero pagka itinuloy-tuloy mo yan, another dispensation, kasi pagkatapos ng rapture namin, which is wala kayo, may mga maiiwan pa na ang tawag doon is tribulation saints. We're Christian saints from chapter 1. Pagdating ng 2 and 3, nandyan pa rin ang Christians, pero meron siyang mini-message sa mga maiiwan. Pagdating ng 4, we are caught up already. Pagdating ng 5 through 22, wala ka Next na makikita ng Christians. Okay, so gusto ko lang i-confirm itong Revelation 2 and 3, chapter 2 and 3, yung 7 churches to no in Asia, 'di ba? Yung sa Laodicea, sa Ephesus. Para sa iyo, hindi pa nangyari 'to? Both hindi pa nangyayari sa future, pero yung binibigay dyan historically, kagaya na nasa ngayon, yung 7 churches right now, historically, nasa Laodicea church na tayo ngayon. Kasi yung Philadelphia, yung unang church, yun yung mga nag-aalay ng mga sarili nila, kahit patayin nyo ko, okay ako. Ngayon nasa Laodicean church tayo, na lahat ng Christian ngayon ay lukewarm. 99% ng mga nagtuturo ngayon ay lukewarm. They thought they have the right Jesus, but they have. They're not trusting the blood, but they're trusting their works. Yan ang lukewarm Christianity. Nasa end times tayo, nasa 7 churches tayo as Laodicean. So both ang sagot dyan, historically, from the first Christian to the last Christian event. Yung mga segment ng Christianity. Next question. Okay, so aminado ka na kung ito yung batayan sa Revelation 2:3, hindi lang once mag-repent, kundi continuous ang repentance sa churches. Tama? No, mali, Brother Rasha, mali. Sabi ko nga sa iyo, based doon sa mga dispensation, kailangan alam mo kung saan ka napapaloob. Kasi yung sinasabi dyan, may future event yan, at saka meron, kagaya ng sinabi ko nga sa iyo, i-base mo sa 2 and 3, may makikita kang, ay bakit iba?
Pero pag bumasa ka sa chapter 1, makikita mo, we are kings and priests. Declared na kami because we are washed from the blood of Jesus Christ. So you have to understand yung context ng binabasa mo. Bakit dito ligtas kami? Bakit dito hindi? So that's how you expand. Wait, meron pa palang event. Hindi Next question, one please. event lang ang Bible. Okay, again, question ko dito sa Revelation 2:3, kung para sa iyo this is future or past, it doesn't matter sa akin. Ang gusto ko lang, ayon sa batayan dito sa Revelation 2:3 na ito, kung binabasa natin, sang-ayon ka ba na continuous yung repentance dito, na utos ni Jesus, continuous para sa mga churches, hindi lang once, kundi maraming beses? Yes or no? Not, yes, but not for salvation. Yes. Okay? Sa panahon ngayon, ha? Baguhin yung mga ginagawa nila, tumalikod sa mga kasalanan, pero hindi dahil sa hindi ligtas. Okay, sana clear sa inyo, ha? Yes, but not for salvation. Not for salvation. Kung hindi, baguhin, bumalik sa magagandang gawa, maglingkod sa Diyos, not to be saved, but already saved. On the other hand, future event na mawawala ang kaligtasan. Sana clear sa inyo yan. Next question, please. Okay, next question. Sabi mo, hindi maaalis doon sa kaligtasan. Gusto kong i-quote itong sa Revelation 2:5. I think pinost ko din ito. Sabi dito, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. At maraming scholar nagsasabi na ang figurative meaning nito ay tatanggilin ka sa salvation. Ngayon, question, sumasang-ayon ka ba dito na merong tatanggalin sa kanila pag hindi sila nagrepent? No, hindi ako sang-ayon based sa panahon ngayon. Kasi ngayon, kung tatanggalin ang salvation, lahat tayo tanggal, Brother Rasha. Pag sinabing tatanggalin ka ng Diyos, tanggal ka na. Wala ka nang pwedeng gawin. Kagaya ng sinasabi mo, nawawala ang kaligtasan mo. Paano ka babalik? Repent uli. Repent uli. One time lang ang repentance. Pero pag pumunta ka, pag inaral mo at pinaghalo-halo mo yan, makikita mo talaga, kailangan pala ng repent. But the question is, how many times? So kailangan malaman mo kung nasaan ka, kung anong klaseng repentance. Magkakaibang repentance ang kailangan mo malaman, bro. Next question, please. Okay, next question. Doon sa Revelation 3:5, basahin ko muna. Revelation 3:5. Sabi dito, he who overcomes shall be clothed in a white garment and will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angel. Question dito, yung mga taong hindi nag-overcome, ano naman yung mangyayari? Mawawala, tama? O mawawala. Kasi sabi ko nga sa'yo, future tribulations, meron niyang tinatawag na here are the saints who got out of the tribulation and have faith in Jesus Christ and God. They follow the commandments not to take the mark of the beast. Meron yan ganyan na overcome nila yung mga naiwan. Pero kami, nasa langit na nung time na yan. Nandoon na kami sa rapture. Kasi nawawala yung value ng blood niya. Tapos pagdating niya, another salvation, wala nang faith doon. You have to follow Jesus. Next question. Okay, next question. So, sang-ayon ka, ayon dito sa Revelation 3:5, na mali ang osas dito sa verse na ito. Hindi mali ang osa. Sabi ko nga sa'yo, wala na kami sa panahon ng turo na yan. Kasi kami blood justified. Diyan may inuutos pa siyang works. May inuutos pa dyan, the one who overcome. Overcome on what? Is it work of the flesh? Kaya ko ba? No. Kung iyan ang batayan, lahat sa impyerno, sinasabi ko. Nawawala kasi yung value ng blood ni Jesus Christ dun sa tinuturo na yan. So, ibig sabihin, wala na dyan ang blood niya. Mayroon pa kasing mga future event. Tandaan mo, tribulation saints, Christian saints, Old Testament saints. Sana makita niyan. Nasa Christian saints tayo, matatapos to. Next question. Okay, question. Kung magpatatak ba ng 666, mananatili pa din bang ligtas? Yes or no?
Hindi na. Pero yung mga tinatatak ngayon, hindi pa 666 yan. Kasi after the rapture, that will be the rise of Antichrist. Yung beast system. Doon sinasabi na if you sin willfully. Kasi doon, pag wala kang tatak, you cannot buy or sell. Pero ngayon, pine-prepare na, di ba? Kailangan may debit card ka. Kailangan meron kang chip, ganon, di ba? Preparation yan for the future. So, lahat ng may tatak ngayon na ganyan, hindi pa yan ang mark of the beast. Once wala na kaming Christian dito, then after that, mag-iingat na kayo. Huwag niyong tatanggapin yon. Iyon ang tinatawag na fall away. You cannot renew that again. Pero ngayon, wala pa yan. Question, Next please. question. Okay, next question. So, ibig sabihin, sabi mo, pag matatakan ay hindi naligtas. Ibig sabihin, mali ang osas, tama? Hindi. Brother Rasha, ngayon wala pa yung tatakan. Nandito pa ang osas. Matatapos to sa rapture. Sa 1 Thessalonians chapter 4, makikita nyo, makokot up kami. Pag naiwan ang mga tao, tandaan nyo, mangyayari yon, nasa Israel na ang third temple. Pag nangyari yon, doon i-implement ni Satanas yung mark of the beast. Kaya nga you cannot buy or sell before yung tatak na yon. Pero ngayon, nagpe-prepare na sila, kung mapapansin nyo, naglalagay na sila ng chip. Susunod dyan, yun na yung tinatawag na magpatatak kayo, kung hindi, wala kayong makakain or business. Next question. Okay, Next question. again, question ko, ayon dito sa mga revelation na binabanggit natin, sabi mo, mawawala ang kaligtasan pag ginawa ito, etc. Blah, 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 kung anong paman yan. Question again, mali ang osas. Dito sa panahon, kung anumang panahon ito ng revelation, mali ang osas, yes or no? Hindi mali. Wala na dyan ang osas. Hindi mali, bro. Wala nang osas dyan. Kasi sa Old Testament saints, nasa na sila? Nasa langit na. Yung Christian saints, nandito pa. Pag natapos na yung Christian saints doon sa 1 Thessalonians 4, na rapture na kami, then yung itinuturo mo, dyan mo na ipasok yung sinasabi mong wala nang osas. Wala nang osas dyan sa panahon na yan. Mali ang osas na ituro dyan kasi walang osas doon sa revelation na itinuturo mo kasi iyon ay end times after the rapture. Next question. Okay, I think yun lang yung mga question ko. Time na po. Time. So ayun, maraming salamat Brother Rasha sa inyong magandang tanungan at sagutan. Ngayon nadako din tayo sa kabilang side, negative side. At pakinggan din po natin ang kanyang pagribat doon po sa mga itinindig ni ni Pastor Alexander Santos. Okay. Brother Rasha, meron ka rin pong 10 minuto upang magribat. Go ahead. Okay, so rebuttal mga kapatid. Napapansin ko kasi sa mga pagsagot ni Pastor Alexander, itong mga ginagamit natin sa Revelation, sabi niya doon sa 666, pag matatakan ka daw, hindi ka naligtas. So, walang osas. Tapos, tinatanggi lang niya, sinasabi niya na, hindi mali ang osas. So, sabi ko nga dito sa Revelation na ginagamit natin, Revelation 2, Revelation 3, dito sa Revelation, dun sa ginamit natin sa Mark of the Beast, so nawawala pala, walang effect yung osas doon. At sa panahon ni Adan, walang osas. Sa panahon ni Noah, walang osas. Sa panahon ni Abraham, walang osas. Sa panahon ni Moises, walang osas. Lahat walang osas, mga kapatid. So I think, napaka-strong ng pag-negate natin ngayong gabi na ito, mga kapatid, dahil wala pa tayong concrete evidence na nagkakaroon ng osas sa buong Biblia, mga kapatid, from Genesis to Revelation, mga kapatid. Wala pa tayong nadinig. And I want to challenge Pastor Alexander Santos na magbigay siya ng isang pangalan ng isang tao, ayon dito sa Biblia, Bible character, na nag-fall, hindi nag-repent, tapos gumawa ng mga kasalanan, then naligtas. Tandaan niyo mga kapatid, meron bang ganong tao, mga kapatid? Dahil malinaw ang pamantayan ng Biblia, mga kapatid, na kung hindi ka mag-repent, doon sa Luke
13 verse 3. Sabi dito, unless you repent, you will all perish, mga kapatid. So, nakakatakot maging tawag nila Baptist, true Baptist. Nakakatakot. Kasi sabi ni Pastor Alexander, hindi na daw siya nagsisisi. Ito mga kapatid, kung titingnan mo yung Lord's Prayer na tinuro ni Jesus kung paano tayo magdasal. Lord's Prayer. Hanapin natin yung slides natin sa Lord's Prayer. Ano kapatid, daily bread yon, laging magpatawad, gaya ng pagpapatawad natin sa ibang tao. Kasi alam natin mga kapatid, kung hindi ka nagpapatawad sa iba at pinatawad ka nga ng Diyos, ayon dito sa Mateo 18:23 na sinasabi ni Jesus na ganito daw. Mateo 18 mga kapatid. Gusto kong i-emphasize itong sinabi ni Jesus. Huling bahagi ng paglalarawan ni Jesus dito mga kapatid. Na ito yung mangyayari mga kapatid. Sabi dito. Specific verse dito mga kapatid. Na ito yung mangyayari. In the same way your Father in heaven is not willing. Ito. Banda dito. Ito. Okay mga kapatid. Mateo 18:23 to 35. So sa mga bandang 35 ito. This is how my heavenly Father will treat you, each of you, unless you forgive your brothers or sister from your heart. So yung tinutukoy dito mga kapatid na pinatawad na kayo ng Diyos, tapos hindi kayo nagpatawad sa ibang tao, ay sabi ni Jesus ay ganito sa langit mga kapatid. Heavenly Father will treat you na ganyan. So need talaga natin na kung pinapatawad tayo ng Diyos, patawarin din natin yung kapwa natin. Ngayon, I think nililimitahan ni Pastor Alexander yung paggawa dito. Akala niya yung mga paggawa lang patungkol sa charity. And no question mga kapatid, dahil talagang gumagawa ng maraming bagay si Pastor Alexander, and that is good, yung charity talagang tumututol. Pero meron pang mga ginagawa na dapat, yun na nga yung pagsisisi, that is paggawa, yung baptism, that is paggawa, yung repentance, yung worship, paggawa yan. So ang daming bagay na ginagawa ng Christian, at sabi nga doon sa Revelation mga kapatid, diba, na sa Revelation 2 and 3 na gusto kong i-emphasize kay Pastor Alexander, na laging sinasabihan ni Jesus doon sa 7 churches na tatanggalin ko kayo kung hindi kayo magrepent. Be faithful even to death. Sabi doon sa church ng sa Revelation 2:10. Doon sa Pergamum din, repent or I will fight against them with the sword of my mouth. So, sa ibang churches, all who committed adultery with her, I will strike down in judgment for your sin. Mga kapatid, so walang osas dito mga kapatid. Sa Sardis din, so lahat mga kapatid, lahat ng sinasabi ni Jesus dito, paulit-ulit na magrepent kayo sa inyong kasalanan. Hindi lang once mga kapatid, hindi lang twice, maraming beses. Maraming beses tayong dapat magrepent. Dapat nga araw-araw mga kapatid, dahil hindi natin alam bukas. Sabi nga sa comment, paano kung mamatay ka mga kapatid? Paano kung mamatay ka at hindi ka magrepent? Talagang napaka straightforward ang Bible, na kung hindi ka magrepent, pupunta ka sa lake of fire. Luke 13:3 mga kapatid, unless you repent, you will all perish mga kapatid. Hindi ito joke mga kapatid. At baka sa iba, yung osas na doctrine nyo makakapigil dito. Hindi kapatid. Kaya dapat talaga magrepent tayo. Ako ba? Nagkiklaim ba ako na kaya ko? No.
Pero sa pagiging weakness ng tao, pasalamat tayo dahil meron tayong repentance. Pasalamat tayo, meron tayong confession. Pasalamat tayo, pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. At lagi siyang nagpapatawad sa atin, mga kapatid. Ngayon, dito mga kapatid na sinasabi, kasi ito yung mahirap pag sila Pastor Alexander yung kalaban natin. Kasi hinahati-hati nila yung New Testament sa iba't ibang panahon na ito, dito kami. Tapos ito ay hindi yan. Ito ay hindi din yan. So ganyan mga kapatid. Kahit ang New Testament ay para sa atin at ang New Old Testament ay para sa kanila. So dalawa lang yung Biblia mga kapatid. Old Testament para sa mga Hudyo. New Testament para sa atin. So ganun mga kapatid. At itong mga sa Revelation na ito, this is true mga kapatid. Na yung Revelation 3:5, 'di ba, na ang mga nag-conquer, ang mga nagtiis, mga kapatid, sila yung hindi ibablat his name. Pero pag hindi nag-conquer, taliwas ang mangyayari. I will blot his name, mga kapatid, out of the book of life. Yun yung sinasabi din sa Old Testament. Mga kapatid, pag gumagawa kayo ng ganyan, kayo, na mga makasalanan kayo, ibablat ko kayo. Kaya dapat talaga magsisisi tayo mga kapatid. Lagi-lagi. Repent mga kapatid. Every day. Every day mga kapatid. Dahil alam natin, we are very weak mga kapatid. Dito nga sa Revelation 20 verse 19 na if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his share in the book of life. So dito meron na siyang share sa book of life mga kapatid. Pero anong gagawin ng Diyos? I will o God shall take away, mga kapatid. Walang osas. So from Genesis to Revelation, mga kapatid, walang osas. Lagi ang Diyos nagtitake away. Kaya niya yan, mga kapatid. Kung kaya niyang bumigay ng buhay, kaya din niyang mag-take ng buhay. Kung kaya kanyang iligtas, kaya ka din niyang pabayaan mga kapatid. Now, mas malaki ang problem ni Pastor Alexander dito kasi hindi siya Calvinist mga kapatid. Unang-una, yung sinasabi na yung unconditional nila at yung total depravity na ang lahat ay sinful. Tuto si Pastor Alexander doon. Pero kanina nga, kaya nga warang nagko-comment yung mga sila Brother Erwin na mga Calvinist kasi yan, yung sinasabi mo Pastor Alexander, that is Calvinist. At yung sa grace mga kapatid, sa limited atonement na ang Diyos ay namatay para lang doon sa mga elect. So lahat ng to dapat tutulan ni Pastor Alexander habang dinedepend niya ang osas na napakahirap mga kapatid. Cannot defend osas without tulip. So kahit pa yung faith alone nga, sumablay na agad si Pastor Alexander doon. Kasi sabi niya, oh yes, ang requirement ng kaligtasan ay faith. Pero pag sabi ko, kung wala ng faith, baliktad ba yung mangyayari? And no, ligtas pa din. So again, kung ang osas ay totoo, faith alone is false. Kasi nga, kahit pala walang faith, ligtas pa din pala. So, ang daming problem dito. Magkakasanga-sanga talaga ang lahat ng doktrina kung maniniwala tayo sa osas. So, mga kapatid, sa daily natin na ginagawa, mga kapatid, sa daily natin na ginagawa, nagtuturo si Jesus doon sa prayer niya, 'di ba, na give us today our daily bread and forgive us our debts. Lagi-lagi yan, araw-araw. Habang si Pastor Alexander, sabi niya, hindi na. So bakit pa tinuro ni Jesus dito kung tama si Pastor Alexander? Continuous lang ako. James 5:16, sabi niya, confess your sin to one another. Lagi-lagi to, hindi lang to once, Pastor Alexander. Kaya nga, minsan meron tayong tayong dalawa, 'di ba, na nag-uusap tayo, na meron tayong
parang mga sin. We confess. So, ginagawa natin yan. However, hindi mo lang nakikita, Pastor, ba? Tinatanggi mo lang. Pero actually, ginagawa mo yan. So, meron tayong confess na sin at utos yan, mga kapatid. Sa Revelation 2:5, yung sinabi ko kanina na sinabi ng Diyos sa Revelation 2 and 3 yun, yung sa 7 churches. So, repentance, magrepent kayo. Sabi ni Jesus dito na keep it and repent. Lagi repent. Lagi. Pero si Pastor Alexander, sabi niya, hindi na magrepent. So, nakakatakot. Time po. Brother Rasha. Thank you. Brother Rasha. Time's up. Ayan. So, ayun, maraming salamat, Brother Rasha, sa inyong rebuttal. Ngayon naman ay dadako tayo sa 15 pagtatanong ni Pastor Alexander. Pastor Alex, ready na ako, handa na Pastor po ba kayo? Lino. Okay, go ahead. Unang tanong ko sa iyo, premise lang, yung sinabi mo na hindi ako nagsisisi or repent, in-explain ko sa iyo yung repent, okay? Hindi pagsisisi, kung hindi pagbabago ng puso. So, in-explain ko ba yan kanina na pag nagkakasala ako, I'm trying to do it better? Sinabi ko ba yan kanina? Yes or no? Yes, sinabi mo Nakamute yun. ko, Brother Rasha. Ayan. Yes, sinabi mo yun. However, kung sinabi mo na once ka lang nagrepent, ibig sabihin once ka lang nagbago ng puso. So, nung nagkasala ka na, hindi ka na nagbago ng puso. So, nagko-contradict yung sagot mo, bro, na sinasabi mong once ka lang nagrepent pero lagi ka palang nagsisisi. So, dapat sana hindi. Next question, please. Okay, ang next question ko, sinabi ko ba kanina na sinabi ko sa Panginoon na, Lord, hindi ko kaya na iligtas ang sarili ko dahil araw-araw makasalanan ako and please help me to do good. Sinabi ko ba yon na hindi ko kaya dahil makasalanan ako? Yes or no? Yes, sinabi mo yun. However, ang tinutukoy natin dito ay kaya mong magrepent, Pastor Alexander. Kaya nga, nagtataka ako, bakit hindi mo kayang magrepent araw-araw? Bakit hindi mo kayang magrepent every week? Bakit hindi mo kayang laging magrepent? Kung alam mo pala na hindi mo kaya, makasalanan ka, ako, tayo, bakit hindi kayo nagre-repent? Yan yung question. Okay. At least na-clear ko na yung sa two questions. So, balik na tayo sa one repentance for salvation at doon sa tinatawag na multiple repentance sa inyo. Now, we both agree, Brother Rasha, na meron tayong lust of the flesh, adulterer in the eyes of God. Meron tayong inggit sa kapwa, which is inggitero tayong dalawa, at meron tayong galit pa din dahil buhay pa tayo, na murderer, adulterer in the eyes of God. Yes or no? Yes, that is true na meron tayong ganon. At alam natin dalawa yon, nag-uusap tayo. However, I repent. Tapos Okay. sabi mo, hindi. Ikaw, hindi. Okay, now, let's say, pag ako ay namatay nang nasa akin yon nang hindi nagsisi, which is possible, sa langit pa rin ako. Ikaw, pag namatay ka na walang repentance na sa ganon, sa langit ka ba pupunta or sa purgatorio? Okay, so sa purgatory, yung mga taong nagrepent, pero yung mga hindi nagrepent, gaya mo, mali po na pupunta kayo sa langit. Kasi sabi sa Luke 13:3, unless you repent, you will all perish. So, maging honest tayo sa Bible. Okay, ang question ko, sa turo na sinasabi ko, kasi blood justified ako, admitted ako na magkakasala ako, pag namatay ako, ligtas pa rin ako kasi kahit hindi ako magrepent ng let's say nag-isip ako ng sex sa iba, tapos inatake ako. Ligtas pa rin ako doon, pero in the eyes of God, adulterer ako. God knows na hindi ko kaya, sa turo ko, sa Bible, ligtas pa rin ako. Okay? Pag namatay ako. Ikaw, ang tanong ko, let's say, mangyari sa iyo yung same situation na meron kang naging lust, meron kang naging galit,
pero hindi ka nakapag-repent at namatay ka, saan ka mapupunta? Sa langit or sa purgatorio? Again, kung ginagawa mo yon, wala doon ang sagot ko kasi sa impyerno pupunta ang tao na gano'n, na merong sexual immoral, adulterer na sinasabi mo. Sa impyerno yon. Kasi yung mga pumupunta sa purgatory, So, pupunta yun sa okay. langit. So, Ngayon, ang continue lang ako muna sa sagot ko. hindi, sabi ni Time na ba? Kasi wala doon sa categorical. Next question, please. Okay. Okay, so ibig mong sabihin, yung ganung tao na Katoliko, lahat ng hindi nakapag-repent, sa impyerno mapupunta ka agad. Yes or no? Yes, yan nga yung turo namin kanina pa sa Catechism of the Catholic Church, na pag ikaw ay namatay na merong mortal sin, automatic pupunta ka sa impyerno. Pati ikaw, Pastor Alexander, kung sinasabi mo na hindi ka nag-repent at meron ka nitong sexual immoral, adulterer, etc., etc., sabi sa 1 Corinthians 6:9-10 na idol mo si Pablo, sabi niya, will not inherit the kingdom of God. Next question. Okay. So, yung mapupunta sa purgatorio, iyon yung mga nag-repent. Yes or no? Yes, yun talaga yung nag-repent kasi sabi nga doon sa Luke, 'di ba? Kung hindi ka mag-repent, pupunta ka sa hell. Kung mag-repent ka, kabaliktaran yung mangyayari. Pupunta ka sa heaven, at before ka pupunta sa heaven, syempre, there is a purgatory. However, hindi yan yung debate natin. Next question. I understand. Kasama dyan ang salvation. Salvation, repentance. So, ibig sabihin, lahat ng nag-repent, lahat ng nagpunta sa purgatorio, ligtas na. Yes or no? Yes, kasi ang purgatory is lahat subject to heaven, mga kapatid. Dahil ang purgatory ay isang paglilinis before tayo pumasok sa langit. Kasi nga, walang kasalanang makakapunta sa langit. However, ikaw, Pastor Alexander, na ikaw, sabi mo, na meron kang immoral at immorality na hindi mo ma-repent at pag mamatay ka, sabi sa Biblia, pupunta sa hell. Okay, ulitin ko lang to ha. Lahat ng mapupunta sa purgatorio, we're talking about lahat ng nag-repent na namatay, na pumunta sa purgatorio, ay ligtas na. Ngayon, ang question ko dito, bakit kailangan ipagdasal ng kagaya ni Alvin Getamundo yung nasa purgatorio na ligtas na? Bakit kailangan ipagdasal? Okay, so sabi nga doon sa Bible na meron tayong ipagdadasal yung mga kasalanang hindi ikamamatay. So yun yung sinasabi, ginagawa namin yun. So ang pagdadasal ng mga Katoliko upang yung time nila doon sa purgatory ay ma-lessen at makapunta na sila sa langit. So yan yung pinaka-reason natin. However, yung topic natin is hindi about yan at dito tayo Okay. sa OSAS. Alright, okay. So, binigyan ko lang ng clarification na kayo ay may osas din sa purgatorio, is osas na basta nag-repent. Yun ang clear sa mga tao na nakakarinig dito. Ngayon, nung ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, binigyan ka ba niya na sinabi niya you have eternal life? Yes or no? Yes, bibigyan ka ng eternal life. However, pag tayo ay wala sa Diyos, babawiin niya yung binigay niya na eternal life na yan, dahil ang pinaka-reason bakit meron kang eternal life ay dahil kay Kristo. Ngayon, pag umalis ka, wala ka na nun. Okay. Sino ba ang pinanampalatayanan mo na nagligtas sa'yo? Yun bang gagawin mo o yung ginawa ni Jesus? Siyempre, pag sa redemption, kay Jesus I Christ. object. I object. Sorry. Categorical lang muna ha, Brother Rasha. Categorical lang. Nung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, kailangan mong maligtas. Yan ang una. Ngayon, Okay. nung ikaw... Okay lang pa. Okay pa sa sige. nakits natin. Bali, ang objection mo ay ini-impose mo yung categorical. Mhm. So, pakinggan din po natin ang kabilang side. Meron ka bang counter objection, Brother Russia? Okay na ako na. Okay, so ulitin mo lang, Pastor, ulit. Then, i-reconstruct mo na lang. Then, ipasagot natin kay Bro Russia. Go ahead. Okay, one repentance for salvation. Ang question ko, kaya tayo nag-repent, change of heart, kailangan nating maligtas. Ngayon, nung ikaw ay nag-repent, you need salvation, kanino ka nagtiwala na magligtas sa'yo? Sa ginawa ni Jesus Christ or sa gagawin mo?
Okay, so sagot ko both sa ginawa ni Jesus Christ at sa gagawin ko. Bakit? Ang ginawa ni Jesus Christ, that is grace, Ephesians 2:8, 9 to 10 mga kapatid. At ang respond ng tao ay faith at yung paggawa niya, yung obedience sa Diyos. So, kailangan yan mga kapatid at kasama dyan yung repentance. Kaya nga, sabi ng Bible, pag hindi ka nag-repent, pupunta ka sa hell. Okay. So, yung blood ni Jesus ba for salvation, is that enough for salvation? Yes or no? Yes, that is enough mga kapatid, yung blood ni Jesus Christ. However, ang tao ay merong responsible para makamtan yung kaligtasan mga kapatid. So, dapat kang sumampalataya at gawin ang will na sinasabi ng Father mga kapatid. At ano yung will ng Father? Gawin mo yung lahat ng inuutos ni Kristo. Yung pagbautismo, yung pag-repent, yung pagsisisi, yung pag-confess. Lahat, ang dami-daming gagawin mga kapatid. Okay, sabi ni Jesus Christ, ang will of the Father sa John 6:40 is the one who seeth the Son, lahat na nakakita sa Kanya, and believeth on Him, meaning manampalataya, have everlasting life. So, yung will ba ng Panginoon ay manampalataya ka to have eternal life? Yes or no? Yes, kasama yan sa will ng Diyos. However, meron pang maraming will ng Diyos at yan yung gagawin. Ayon nga sa Mateo, di ba? 7:21, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom, but only he who does the will of my Father. So, merong gagawin who does. So, hindi lang yung sinasabi mo na faith, kundi kasama yun yung faith and works. However, hindi natin topic yung faith and works. Faith and works. Okay, yeah, okay. So, ibig sabihin, ligtas ka na ngayon at sa future, yes or no? No, pag sinabi mong future, kasi hindi ko alam yung future, baka maging atheist ako ulit or maging baptist ako. So, hindi ako maliligtas noon. So, hindi ako Diyos para malaman yung future. Pero yung present, alam ko na ligtas ako. I hoping na I am saved at nagsisikap para doon sa kaligtasan na yun. So, meron tayong sinasabi na to conquer, sabi nga ni Pablo, diba, na ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Okay. So, ibig sabihin, alam mo ba na hawak ni Jesus ang kaligtasan mo? Yes or no? No, in the sense na hawak ni Jesus. Kasi hindi tayo Calvinist. Alam natin, Pastor Alexander, na merong free will ang tao. So, ang nagde-decide doon ay ang tao. This is dalawa to. Pag sinabing salvation, yung Diyos at yung tao. Yung Diyos na bigay ng grace at yung tao na nampalataya at gumawa ng inuutos ng Diyos. Next Okay, yung sealing of the Holy Spirit, we both agree na merong sealing of the Holy Spirit. Pag nagkasala ka ba at humingi ng tawad, seselyuhan ka ulit? Yes or no? Yes, talagang yung pagselyo ng Diyos, babalik yan sa iyo kung ikaw ay bumalik sa Kanya. So meron tayong yun, yung pagbalik loob ba sa Diyos. So meron ganyan. So, ibig sabihin, araw-araw, pinagdadasal mo na bumalik ang Panginoon sa iyo kasi araw-araw or every time, alam mo na umaalis yung selyo. Yes or no? Oh yes, yan nga yung turo ni Jesus, di ba? Na humingi tayo everyday ng kapatawaran kasi nga, bakit tayo hihingi? Kasi aalis yung selyo sa atin kung tayo ay namumuhay doon sa taliwas sa Diyos. At pag ikaw ay taliwas sa Diyos at wala sa Diyos, paniguradong you are in the state of hell. You are in the state of hindi ka nasa state ng grace. At yung mga taong hindi sa state ng grace, paniguradong pupunta ng impyerno. Okay, Pastor Dino, ilang minuto na lang ako. Okay, okay. So, ito ang tanong ko. Ano ang mas maganda in human's perspective and in the eyes of God? Ano ang mas maganda?
Yung aminin ko sa Diyos na hindi ko kaya, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya to. Patawarin niyo po ako, hindi ko kaya. O yung araw-araw kang magsisi na alam mo naman hindi mo kaya. Ulitin ko ha, last question to. Yung admit mo sa Diyos na hindi mo kaya, patawarin niyo ako, hindi ko kaya, o yung araw-araw na sabihin mo na, Lord, patawarin niyo ulit ako, patawarin niyo ulit ako. Alin na mas doon? Katanggap-tanggap sa human at sa Diyos. Siyempre, both yun. Parehas yun na humingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw at sinasabi mo sa sarili mo na at kinakausap mo ang Diyos na hindi ko kaya, Lord, kaya hihingi ako ng tawad. Hindi yung parang, Lord, hindi ko kaya ha, pero hindi ako hihingi ng tawad. So mali yun mga kapatid. So alam natin na we are weak mga kapatid. However, this weakness mga kapatid, hindi ito ticket para hindi na tayo maghingi ng tawad sa Diyos. Kasi kung hindi nga tayo mag-repent, sabi doon sa Luke mga kapatid, you will go to hell. Bro Rashan, data ako narinig. Time's up. Ayun. Time's up. Maraming salamat na at congrats sa ating dalawang debater. Ngayon, bago tayo dadako po sa ating conclusion, inom muna kayo ng tubig. Magbabasa po tayo ng ilang comments po sa ating mga viewers kasi kanina pa sila ata nagko-comment. So, dahil po ay mahaba yung oras na nako-consume natin, kaya tayo tawag na ito, kaya tayo ay direkta. So, dito magbabasa muna tayo. Sabi po ni Raymond Daiz, mali ka po, Sir Rasha, di mo po alam ang mga event sa Revelation Rapture. Wala na po ang mga usas talaga doon kasi na-rapture na. Kaya wala nang doctrine ng usas doon after rapture po. Wala nang magtuturo ng about usas doon after rapture. So sabi naman po ni Arlen V. Menuza, si Satanas ang nagsabi kay Pastor Sis. So, may kausap po si Sister Arlen. So, sino pa ba? Si Jojo Cogeron, Rogie LPJ, sabi niya, mali ang tanong. Then, si Migs Froy, wala. Ayan, mabilis na, wala talaga silang turo niyan, bro. Di nila alam yung dispensation na tinawag sa Bible. Sabi naman ni Ariel Cars, shoutout po sa inyong lahat. Tama ka, bro Rasha, wala talagang usas, walang verse po. Ayan. So, dito naman, eto, tingnan po natin ang iba. Si Gian Nuevas, nag-usap na kayo ni Jesus, buti buhay ka pa. Ayan, at saka may tawa, no? Sino pa? Si Gio, bulag ka lang, basahin mo RCC mo, di ba wala baptism meron? Ayan, Happy Tan, marapture na yung usas, ikaya nga anti-usas maiiwan. Ayan, so yun, maraming salamat po. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating conclusion. Tulad ng ating sinasabi kanina, ang nauna ay siyang mahuhuli at ang mahuhuli ay siyang mauna. So ang ating negative side ay si Brother Rasha, siya po ang mauna mag-conclusion. Brother Rasha, meron ka pong 5 minuto. Go ahead, bro. Ito yung unmute ko. Teka ha, hindi na unmute. Hello, mic test. Dinig na ba? Hello? Ay, yes, dinig po. Thank you. So ito yung final conclusion natin mga kapatid. I am happy in this debate kasi unang-una sang-ayon si Pastor Alexander doon sa Genesis hanggang doon sa panahon ng time ni Jesus Christ dito sa lupa na walang osas, sa time ni Abraham, sa time ni Noah, sa time ni doon pa sa Old Testament mga kapatid, walang osas doon. Until dito sa Revelation, sabi niya, hindi nga lang niya masyadong maamin na walang osas. However, pinapakita niya na wala talagang osas kasi sabi niya nga ay meron pa nga daw silang rapture something. At yung sa Revelation, yung sa matatakan ng 666, sabi niya hindi maliligtas kung magpapatatak yung doon sa mga mabablat, yung hindi nagka-cancer, so walang osas doon. So halos lahat sinasabi ni Pastor Alexander na nawawala. So dito
we conclude mga kapatid na nag-fail ang ating affirmative sa kanyang proof na merong osas at nag-fail din siya sa provide ng evidence doon sa repentance, na one repentance. Puro lang, I think, yung kung paano niya intindihin yung Bible, pero yung explicit na sinasabi sa Bible na nag-repent sila ulit-ulit, yung Lord's Prayer, lagi-lagi, daily, yan yung na ginagawa. At nakakalungkot lang dahil sabi niya Pastor Alexander, hindi niya kaya. And also, ako, hindi ko kaya. However, bakit hindi natin kayang magpatawad? Napakasimple yung repentance. Napakasimple yan gawin. Bakit hindi kayang gawin yan? Bakit ayaw niyong gawin yan? Kasi kung gusto nating manigurado, kung let's say mali yung laging magre-repent. Let's say mali yung laging magre-repent. Still, yung once na repent mo, cover pa din. So, nothing change. However, kung mali na once lang mag-repent, delikado tayo mga kapatid. So, kung magbe-bet ako dito sa ating paksa na ito, mas maganda yung sa side ng negative na mag-repent lagi. Mas maganda yung sa side ng sa negative na meron tayong gagawin, 'di ba? Kasi kung for example, mali ang faith alone, 'di ba? So kahit doon sa faith and works, meron pa ding faith doon. So ligtas pa din, 'di ba? So napakadelikado yung osas, napakadelikado yung faith alone nila, napakadelikado yung one repentance. Ang daming yung ano ba, yung probability na maging mali kayo napakataas. So yun yung mahirap at sabi nga ni Pastor Alex, hindi daw siya nagre-repent. So pag nagkasala siya, hindi siya nag-change ang heart. Ganun na ba yung ibig sabihin niya? So dito makikita natin mga kapatid na nag-fail yung ating affirmative sa pagpapatunay at gusto kong i-emphasize dito mga kapatid na walang osa sa Bible. Laging requirement yung pananatili kay Kristo, patuloy na pagsisisi, pananampalataya, pagsunod, katapatan hanggang wakas. Ito mga kapatid, makakamit natin ang kaligtasan mga kapatid. Hindi lang simple ito na isipin lang, okay na. Isipin lang natin na ligtas ako, okay na yan. Hindi ganun mga kapatid. Dahil gaya ng example ni Jesus na ganito ang gagawin sa langit mga kapatid, na pag pinatawad ka ng Diyos, dapat magpatawad ka din sa kapwa mo. Napakahirap niyang gawin mga kapatid. Totoo, sinasabi ni Pastor Alexander na hanggang ngayon, meron tayong mga galit sa kapwa and gusto kong mawala nga na lahat na wala tayong galit sa iba. So, we are sana ay magsisi tayo, magrepent, patawarin yung kapwa, being a Christian na tunay na ligtas, and I hope na tayong ligtas, tayong lahat maligtas mga kapatid. Maraming salamat at yun lang, Pastor. Okay. Naririnig mo ba ako dyan, Bro Rasha? Yan bro, dinig kita. Okay. Akala ko nakamute ako dyan sa time's up na. So, ayun, maraming salamat Padre Rasha sa inyong napakagandang conclusion. Ngayon naman ay bibigyan din po natin ng 5 minuto din para sa kanyang huling pagsasalita, Pastor Alex. Meron ka pong 5 minuto. Go ahead. Sige. Naririnig siya. Naririnig ka po. Okay, balik ka, Pastor. Okay. Okay, wait. Kasi hindi mo ako naririnig eh. Okay. So, magsalita nga, Pastor. Tingnan natin sa live. Okay, wait ha. Dinig kita, Pastor. Pero i-view ko po sa live ha. Okay, wait.
Okay, i-view ko muna sa live ha. Ayan. Okay na? Magsalita nga Dinig bro niyo na ako? siya. Yan. Okay, okay. So, sana hindi na ano, no? Sana naririnig, ano? Okay na, Oh. okay. Dinig na, Pastor. Okay, Okay, o sige Pastor, ha. go ahead. Okay, unang-una, yung sinasabi ni Brother Rasha na hindi daw ako nagre-repent, hindi nagsisisi. Yung word na sisi, ang tinatanggihan ko yan. Pero yung word na repent, ipinaliwanag ko na sa inyo. At kahit si Brother Rasha, nag-agree doon. Nag-agree doon. Na pag ako nagkakamali, I try to change. Kasi hindi ko kaya. Okay? So, kanina tinanong ko siya, ano ang mas maganda? Yung i-admit mo sa Panginoon na hindi mo kaya? O yung araw-araw ay magsisi ka na hindi mo kaya? Sabi niya, both. Kasi nga, repentance. So, saan pupunta to? Doon sa church nila. Na kailangan pumunta ka. Na kailangan magsilbi ka. Kailangan daw magpatawad ka. Nature na ng tao ang makasalanan. Nature. Nature yan. So, pag ako ay okay, guys, one repentance for salvation, iyon ang topic natin. Jesus died once and for all. At sabi niya, He forgave your sins forever. Once you believe. I believe na niligtas niya ako. Tandaan niyo ha, when you need salvation na hindi mo kaya, kailangan magka-faith ka sa magliligtas sa'yo. At pag niligtas, ang sabi niya, you are saved by faith. From my grace, you are saved. Sa ginawa niya sa blood. Iyan ang pinanampalatayanan ko. So, ligtas na ako. However, yung mga action na gagawin mo ay hindi natin kayang panatiliin na tama. So, ano ang repentance doon? Lord, thank you sa pagliligtas mo dahil hindi ko kaya. Kaya ako may selyo. Kila Brother Russia, araw-araw, umaalis yung selyo. Umaalis yung espiritu. At kung papansin ninyo, ipinasok ko yung purgatorio, although tama siya, it's out of topic, pero kasama yan sa salvation. Pag nakarating ka sa purgatorio, sana makuha nyo to, ligtas ka na. Maliban na lang, ang problema na lang doon, either konti ang parusa mo or mahaba ang parusa mo. At dyan ko ipinapasok yung money involvement. Ngayon, sino ang magsasabi sa mga Katoliko na namatay yan, nagrepent yan? Sino ang magsasabi? Sino ang magsasabi nagrepent yan? Paano kung nabalitaan na ako ay Katolikong namatay? Ano mangyayari sa akin? Ang sasabihin nila, nasa purgatorio ko, kailangan ipagdasal ng pamilya. I hope you get this ha, kaya ipinasok ko dito yung isa sa aral nila, kaya maraming repentance. Diba? Maraming repentance. Pupunta ka sa simbahan nila, repent sa bahay every day, repent sa church every day, and then when you die, they have no idea if you repent. Pero sa kanila, pag hindi ka nagrepent, sa impyerno ka kaagad. So sana ganito. Sana lahat ng namamatay sa Katoliko, meron kayong aral na hindi ako sigurado kung nagrepent yan. Hindi ako sigurado kasi hindi nagrepent yan kay Father so and so. So sa impyerno yan. Sana ganon. Ano ang nangyayari, Brother Rasha?
Kahit alam nyong hindi nag-repent, nandyan yung aral ninyo, ipagdasal sa purgatorio para mapadali ang parusa doon. So what's the point? What's the point? Yung mga tao na bibigyan ng burden sa aral ninyo, sa aral ng inyong mga tinatawag na scholars, di ba? At sinabi mo, si Jesus Christ, yung blood is enough, sabi mo. Pero may gagawin ka pa. Kaya mo ba? Hindi. Ligtas ka na ba? Ngayon. Pero sa future, hindi. Ligtas ka na ba ngayon? May espiritu ka? Yes. Pero bukas, wala uli. So guys, sana makita nyo na right now, we are saved by faith, not of works. Okay? Not of works. Sa kanila may work. We are justified by the blood, not of works. We are reconciled from His works, not of our works. So, how do you be saved? Repent. What is the meaning of repent? Change your being Catholic to the blood of Jesus Christ. Change your being Calvinist to the blood of Jesus Christ, and you will be sealed with the Holy Spirit. And thank you very much. Ayan, thank you, Pastor Alex, sa inyong conclusion. Ayan po, sa mga gusto pong magkaroon din ng debate ay pwede po kayo magpa-schedule kay Brother Rasha. At sa lahat din pong gusto maghamon kay Pastor Alex, no, nandyan din naman siya, i-PM din kay Bro Rasha. Pwede rin kayo mag-PM, pero bago po tayo magkahiwalay temporal, ay bibigyan ko muna kayo ng tag-iisang minuto. At pwede po kayo mag-invite sa amin, wala na pong rebuttal. Dahil kung saan namin kayo mapapanood at ano pa pong mga exciting na dapat namin abangan sa naganap po sa inyo. Bro Alexander Santos, meron ka po bang invitation sa kanila? Oh yeah. Isang minuto. Ha? Yeah, maraming salamat. Unang-una kay Pastor Dino, kay Brother Rasha, tsaka sa mga nanood, nag-comments, maraming salamat sa inyo. Every Thursday ako dito sa Rasha TV at ipapaliwanag natin ang dispensationalism, papaliwanag natin lahat yung mga context ng libro para malaman natin yung when we read Hebrews different from Galatian. When we read Galatian is different from Genesis. Para malaman natin ang tunay na kaligtasan at sana maraming natuto dito. Napakaganda ng debate, napaka-smooth at saka masarap talaga pagka yung kaibigan mo yung kadebate mo kahit na nagbabangayan kayo sa faith, nandun pa rin ang respeto. At ito ay hindi ko makikita kay Erwin, Pulpul na engineer at kay, ano pangalan niya? Si Lloyd, kung ano man ang last name niya. So may God bless us all, Brother Rasha. Thank you so much. Ayan, thank you, Pastor Alex. Ngayon, ay bibigyan din po natin ng isang minuto si Brother Rasha. Bro Rasha, go ahead, bro. Okay, thank you din mga kapatid at talagang hinahangaan ko si Pastor Alexander lalo na sa pag-defend ng kanyang faith. So maraming salamat at kahit pa talagang taliwas no yung faith namin pero naging talaga magkaibigan kami nito at yun at maraming salamat dahil ito maganda naman yung debate. I hope na meron din akong naibigay kahit konti man lang. So maraming salamat din sa lahat ng nanood, sa lahat ng nag-comment mga kapatid. At napakatagal kong nag-debate. I think si James ata yung last ko na naka-debate. So nagde-debate lang ako doon sa mga special lang talaga para sa akin. Syempre, yan si Pastor Alexander. Isa yan. So maraming salamat. At si Pastor Dino din nandyan. Ito na nga, nahihirapan din akong maghanap ng moderator. So maraming salamat Pastor Dino. Siya din yung nag-moderate sa akin kay Brother James noon. So maraming salamat mga kapatid sa lahat na nag-comment. Please share yung ating live streaming. Paki-follow na lang dito sa Rasha TV. At yun. Thank you.